Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumarag sa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe. Gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang rena ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila habang sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawang kwento na naging inspirasyon kung bakit ang title ng ating mission ngayon ay Connecting the Dots. Una, meron po akong ikakasal noon pagkatapos ng pre-K na. Ilang linggo dumating at bumalik ang babae at sinabi niyang hindi na lang po namin itutuloy ang kasal. At tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi itutuloy ang kasal? Sabi niya, kasi alam ko po, naiiwanan lang ako ng lalaki. Pinag-isipan kong mabuti kung bakit niya inisip yun dahil nung ini-interview ko naman sila, alam kong mahal na mahal siya ng lalaki. Sabi ko, bakit kayo iiwanan? Mahal na mahal ka naman ng iyong mapapangasawa. At nagulat ako dahil sabi niya, dahil ako po ay pangit. Ako po ay pangit. Tiningnan ko siyang mabuti. Kasi maganda siya. Sorry, sabi ko sa sarili ko, kung ito ay pangit, sino na lang ang maganda? Alam mo naman kung sino ang maganda. Kaya, pinakinggan ko siya. Sino may sabi sa'yo na ikaw ay pangit? At nagkwento, sabi niya, wala pong sinabi ang lola ko kundi ako ay pangit. Hindi ako mag-aasawa dahil ako ay pangit. Walang magtsatsaga sa akin dahil ako ay pangit. Sa buong kwento na yun, puro pangit lang ang narinig ko. Ano po? Sabi ko, bakit kaya pangit? At pinagkwento ko siya ng pinagkwento hanggang nalaman ko na naghiwalay ang kanyang mga magulang. At kamukha siya ng kanyang nanay. Ang nagkupkup sa kanya ay kanyang tatay. Ang kanyang lola ay galit na galit sa nanay niya, kaya pag siya'y nakikita, sabi ay, pangit. Alis ka nga dyan, pangit. Huwag ka nga dyan, pangit.
Ibinuhos ng lola ang kanyang sama ng loob sa kanyang apo na kamukha ng asawa ng kanyang anak. Kaya lumaki siyang pangit. Hindi pangit ang mukha, kundi pangit ang pagkakilala sa sarili. Kaya takot siya mag-asawa. Takot siyang iwanan siya na kanyang asawa. Ang pangalawang kwento ay, meron akong parokyano na hindi magkaanak. Magpatingin na kayo sa doktor, nagpatingin, normal kami, Father. Normal. Maayos ang lalaki, maayos ang babae, pero hindi sila makabuo. Hindi sila makabuo. Ilang praying over na, hindi pa rin makabuo. Ha? Sabi lang, nagsayaw na kami sa ubando, hindi pa rin makabuo. Ano po? Kung ano-anong ritual ang ginawa, hindi pa rin makabuo. At pinagkwento ko siya. Ang kwento din ay, ayaw ng lola ang kanyang mapapangasawa. At sabi ng lola, ikamamatay mo kung ikaw ay manganganak. Ikamamatay mo kung ikaw ay manganganak. Kaya tuwing siya ay magbubuntis, nalalaglag. Bakit? Takot na takot siya na ikamamatay niya ang kanyang panganganak. Kaya yung mga lola na yan, pahamak, no? Pero ano ibig ko sabihin? Gusto kong maintindihan na kung ano ka ngayon ay dahil merong kang kahapon. Ang ibig sabihin ng connecting the dots sa Tagalog ay kaya pala. Kaya pala. Ano yung mga kaya pala ninyo? Kaya pala. May mga bagay tayong hindi natin maintindihan ngayon. Kailangan natin balikan ng kahapon. At pag naintindihan natin, na pagdugsong-dugsong natin, saka lang natin sasabihin, kaya pala. You have to understand that who we are today is a product of our choices. Whether you like it or not. Who you are today, sino ka ngayon? Hindi yan kasalanan ng iyong lola, ng iyong magulang, ng iyong kapatid, ng iyong kapitbahay, ng iyong bayan. Kung sino ka ngayon, ay dahil yan ay produkto ng iyong desisyon. Kaya pala. Wala naman sila dito. Pero may mga kapatid tayo na mga Indiano at sila'y may amoy. Di po ba? May amoy. Nung ako ay nagmisyon sa Alain, magmimisa kaming ganyan, sabi ko doon sa caretaker, sabi ko, you seldom clean the aircon. Why, Father? It's smelly. Sabi niya sa akin, it's not the aircon, Father. It's the people. Diba? Yun ang kauna-unahan kong mag-mission ako saan. Hindi ko makalimutan na tinanong ako ng cook, what do you like to eat? Sabi ko, what do you have? Sabi, omelette. Omelette, that's good. No. Di nag-serve ng omelette. Pagkain ko ng omelette, nagluha ako. Bakit? Ang omelette pala dito, may sili, di po ba? Ha? Ganon sila. Ano ibig ko sabihin? Pag ikaw ba'y Indiano, may amoy ka? Hindi naman lahat. Hindi po ba? Pag lumipat ba sila ng ibang bansa,
Nagpalit sila ng kanilang nationality, mawawala bang amoy nila? Hindi. Bakit ang iba sa kanila may amoy? Dahil sa kanilang kinakain. Dahil sa kanilang kinakain. Kailangan natin maintindihan, lahat ng bagay may dahilan. Ano po? Kaya bago tayo magreklamo, yung ating mga pinagdadasal na hindi dinidinig ng Diyos o hindi binibigay ng Diyos, magbalik tanaw tayo. Tingnan natin ang mga karanasan, mga pagdidesisyon, upang kung may mga bagay na dapat baguhin, baguhin natin. Ano sabi sa unang pagbasa? May mga taong ipinanganak ng alipin na magulang. May mga taong pinanganak ng malayang magulang. At anong huling talata sa unang pagbasa? Lahat tayo ay anak na malaya. Malaya. Ibig sabihin, mayroong kakakanyang pumili. You have the freedom to make a choice. You have to make a choice. But if you fail to make a choice because you're afraid to commit mistake, you have to understand that not to make a choice is a choice by itself. Kahit anong gawin ninyo, walang ibang sisisihin kundi tayo. Anong meron sa Ebanghelyo? Ano ba ang palatandaan ni Jonas? Ano ba ang palatandaan ng mga taga-Ninive? Na kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos ay higit doon. Totoo ang katotohanan na ang kasalanan ng mga magulang. Ang iba dito ay pinagdudusahan ng anak. Kailangan natin tanggapin yon. Many of the things we have experienced, we suffered, is because of the sins of our parents. But we have to understand that the love of God is always greater than the sins of our parents. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi, ano ang habag? What is mercy? Mercy is to be spared from the punishment we deserve. Na dapat pinaparusahan tayo, pero hindi ibinigay ng Diyos dahil kinahabagan tayo. Ano ang biyaya? Ang biyaya ay nagtatamasa ka ng pagpapala na hindi naman ikaw ay karapat-dapat. Grace is enjoying the benefits we do not deserve. But why do we receive grace? Because God loves us. Kailangan nating maintindihan, anuman tayo, anuman ang ating kahapon, dapat meron kang pinanghahawakan. Ang alin? Ang pag-ibig ng Diyos. Totoo, hindi mo na mababago ang iyong kahapon, pero meron tayong pwedeng matutunan sa ating kahapon. Ano sabi ng ibang manunulat? Minsan magandang balikan ang kahapon. Minsan. Pero hindi ka pwedeng manatili sa iyong kahapon. Minsan. May mga magagandang bagay ng kahapon na magandang balik-balikan. Di po ba? Ano? Lalong-lalo na yung mga babae. Nung sila'y dalaga pa, ang katawan nila ay 34, 35. Noon yun, di po ba? Kaya pag tinitingnan mo yung dati mong damit,
Ang gandang balikan. Kasya ako dyan dati. Di ba? Ngayon, nung nanganak ka, 40, 50, 40. Di ba? Hindi yan magkakasya sa 34, 25, 35. Di ba ba? No? Minsan sinabihan ko yung isang kaibigan, sabi ko, ipamigay mo na yan. Hindi ko may pamigay, Father. Bakit? Kasi noon, talagang sexy ako. Ganon talaga yun. Noon yun eh. Noon. Kaya intindihin mo yun, noon. Iba na yung noon sa ngayon. Di ba ba, no? Pag pinilit mong isuot yan, hindi ko alam kung ano itsura mo. Di ba ba? Kaya mo siguro i-imagine, no? Parang suma na pinilit baluti na ganyan. Di ba? Ano? Na yung mga sinulid na ngayon damit talagang kapit kamay. Di ba? Talagang, kung naintindihan mo lang silang nagsisigawan, kapit! Kapit! Walang bibitaw! Di ba? Naintindihan nyo yan. Di ba ba? No? Sabi ko, kung hindi mo yan may pamimigay, ipag-pray mo. Ilagay mo sa dingding. Di ba? Ipag-pray mo. Ha? Lagyan mo ang titulo. Ang aking kahapon. Di ba? Ano? May kanya-kanya tayong kahapon eh. Di ba ba? Ano? Di ba? Oo. Nung dalaga ka, isa lang ang bewang mo. Di ba? Ano? Nung nag-asawa ka, di ba? Ano? Parang sampalok, di ba? Ano? Di ba? Na pag niyapos ka ng mister mo, hindi niya alam kung bewang yan. Di ba? At pag hindi ka minahal ng mister mo dahil sa mga bewang na yan, hindi ka niya talaga mahal. Bakit? Siya ang may kasalanan yan eh. Di ba ba na? Kaya, pag nagsabit ka ng damit ng kahapon, maglagay ka rin ng ngayon. Di ba na? Ilagay mo, ito ang ginawa ng asawa ko. What are the things you cannot let go? What are the things you cannot let go? Bakit yun hindi makapanganak? Malaya siya, pero nakakulong siya sa sumbat ng kanyang lola. Maganda siya, pero nakakulong siya sa sumbat ng kanyang lola. Ano yung mga kahapon natin, mga minamahal na mga kapatid? Ano isang magandang kasabihan? Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa. Huwag niyong kakalimutan yan. Para mas maganda, kung pinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Sino sisisihin mo? Sa dinami-dami ng pamamaraan, di po ba, ano? Di ba? Wala ka iba sisisihin. Hindi mo pwedeng ituro ang nanay mo. Hindi mo pwedeng ituro ang lola mo. Lalo hindi mo pwedeng ituro si father. Di ba? Wala. Kailangan nating matutong pagdugtong-dugtungin ang mga yugto ng ating buhay para maintindihan natin ang ating kasalukuyan. At ano ang sinasabi? If you want something new in your life, please remember this. You must take the courage of doing something you have not done before.
If you want something new in your life, you must take the courage of doing something that you have not done before. Because if you keep doing what you have been doing, then you will continue to get what you have been getting. Kung patuloy mo lang kakainin ang dati mong kinakain, kahit lumipat ka ng lugar, kahit maligo ka, ang amoy mo gayon pa rin. The only way to change our lives is to change our attitude. May mga taong akala nila, pag nagpalit sila ng asawa, sasaya ang buhay nila. Dahil iniisip nila, kaya sila malungkot dahil sa asawa nila. Hindi. Ang iyong pagkatao, ang iyong problema. Hindi ang asawa mo. Magpalit ka man ng kapatid, lumipat ka man ng simbahan. Yung iba nga, palit ng organisasyon eh. Malungkot pa rin. Malungkot pa rin. Bakit? Hindi nila kayang tanggapin na silang may problema. We must learn to connect the dots. And if there is something we need to stop, hopefully, God will give us the grace to stop the things we need to stop. Kaya pasa-pasa ang sakit. Napansin niyo ba yun? Pasa-pasa ang sakit. Kasi nakasanayan na ng buong mag-anak ang kanilang kinakain. Pasa-pasa. Anong malungkot na balita ngayon sa Pilipinas? I hope hindi totoo dito. 40 years old. There are 40 years old and below. That's the sad story. Are having cancer. That's the recent study. Why? Lifestyle, stress. Mga minamahal mga kapatid, gusto ko po tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan ninyo ang inyong mga buhay. At hari nawa, kaya nyong akuin, claim, kaya nyong akuin na ang inyong mga problema, ikaw ang dahilan. Kung may problema ang inyong pamilya, I hope you will take the courage to say, ako ang dahilan. Ako ang dahilan. Kaya tayo hindi umuunlad, hindi nagbabago ang buhay kasi meron tayo palaging naituturo. Meron tayo palaging nasisisi. Bakit nung ikaw ay solo na lang sa bahay at kumuha ka ng aso para mayroong kang kasama, ganun pa rin ang problema mo? Kasalanan ba ng aso yon? Kawawa naman yung aso. Hindi. Problema mo yan. Problema mo yan. Mananabi ako kasi meron akong kaibigan, sabi niya, Father, ang payat-payat mo na, anong ginawa mo? Sabi ko, hindi kumakain. Anong hindi mo kinakain? Basta masarap, bawal. Yun ang sabi ng doktor eh.
Kasi nung pagkatapos kong may stroke, tatanungin mo, Dok, ano po ba? Nagbigay ng listahan eh, haba ng listahan na mga hindi ko pwedeng kainin. Ano yung pwede mong kainin? Hindi nagbigay ng listahan. Listahan ng mga bagay na pwede mong kainin na ayaw mo naman. Bakit? Hindi masarap eh. Para madali ang usapan, ganito na lang, Dok. Ano ba talagang pwede kong kainin? Ano yung hindi ko pwede kainin? Sabi niya, simple lang yan, Father. Pag tininan mo ang pagkain, pag masarap, di mo pwedeng kainin. Ay, di tapos. Father, may dala ako. Masarap yan. Ay, masarap ito. Hindi ko yan pwedeng kainin. Ganun na lang. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, dati 87 kilos ako. Ngayon 71. Diba? Pinamigay ko na yung mga pantalong ko. Nahuhulog na eh. Inis na inis ako sa airport. Yung tatanggalin ng belt, di ba? Tapos hawak mong ganyan. Ay kasi maluwag na talaga eh. Nung huling pilgrimage ko, nilagyan ko na lang ng ano, yung plastic cable. Diba? Kawawa naman ang paring ito. Diba? Oh. Ganun talaga. Bakit? Gusto mong gumaling eh. Hindi po ba, no? Magdesisyon ka. Sabi kay, bakit mo ba tinatanong? Nahihirapan ako mag-diet eh. Gusto mo may stroke? Huwag naman, Father. Ano inaantay mo? Di ba? Nahihirapan talaga ako, Father eh. Bakit? Pag kumakain ka ba ng ganyan, meron bang baril yung pagkain? Kainin mo ako, kainin mo ako. Wala naman. Diba? Talagang sinusubo mo lang. Ayaw ko ito, ayaw ko ito. Meron bang tumaba na walang kinakain? Meron ba? Wala. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga sabi nila, pag gusto mo daw mag-diet, ang exercise mo daw ay left, right, left, right. Bakit ganyan? Para pag sinubukan ka, ano ibig ko sabihin? Lahat ay nasa iyong pagdidesisyon. Nasa iyo. Tayo naman mga Pilipino, kaya natin magtiis. Tiniis ninyo ang pangungulila dahil gusto nyo yumaman. Di ba? Kaya nandito kasi gusto mo yumaman. Huwag ka sinungaling. Alam ni Lord John. Ano sabi nila? If your plan fails, then change your plan. But never change your goal. You keep your goal. And you look for plans that will enable you to reach your goal. You never bring down your goal so that your plans will fit. Hindi. Kaya nga sa gabing ito, sa simula ng ating misyong Pilipino,
Ang unang ko pong paanyay sa inyo ay balikan ng kahapon, pagtahiin upang malaman mo at masabi mong kaya pala. Ano yung mga kaya pala sa buhay ninyo? Ano yung mga kaya pala? Diba? Sabi nga, nung may sakit ako, nandiyan ka. Nung namatayan ako, nandiyan ka pa rin. Nung nagutom ako, nandiyan ka. Nung nagdusa ako, nandiyan ka. Kaya pala, ikaw pala ang dahilan. Baka hindi pag-uugali. Baka kaibigan. Baka kaibigan. Mga minamahal na mga kapatid, ilan sa inyo ang nagpadasal na sana makapagtrabaho ako dito? Ang goal ay hindi makapagtrabaho dito. Ang goal ay umanlad ang buhay. Tama po ba? Ang makarating ka dito ay isang pamamaraan para maabot ang pangarap. Now God has blessed you and answered your prayers. What have you done with your life? May mga bagay ba na dapat baguhin? Kayo makakasagot. May mga bagay ba na dapat bitawan? Kayo makakasagot. May mga bagay ba na dapat dagdagan na pagsusumikap? Kayo rin na makakasagot. But unless you're able to claim it and able to name it, you will never be able to decide for it. Kailangan mong tanggapin na ako may problema, ang aking pagdidesisyon, at hanggat hindi ko ito hinaharap, hindi ako uunlad ang buhay. Lumipat ka man ng simbahan, hindi pa rin magbabago. Kaya nga, anong kwento? Sabi niya, Father, nung nasa seminaryo ako, may pumupunta, sabi, nirereklamo niya ang kanyang community. Sabi niya, Father, what happened? What happened? Sabi ko, what happened? Why I am a community? Bakit daw siya na isang komunidad na ang pangit ng worship, ang pangit ng leadership, ang pangit ng preacher, ang pangit ng choir, lahat pangit. At sabi ko sa kanya, ba't ka nagtsatsaga dyan? Lumipat ka. Maghanap ka ng perpektong komunidad. Talaga, Father? Pwedeng umalis? Oo. Nag-commit ako eh. Magpaalam ka. Bakit ka nagtsatsaga dyan? After 6 months, bumalik siya. Sabi niya, thank you for the advice, Father. What happened? Nakakita na ako ng community. Perfect. Perfect ang choir. Perfect ang leaders. Perfect ang preacher. Perfect talaga. Thank you, Father. Tapos sabi ko sa kanya, anong komunidad yan? Sinabi niya sa akin, ay kilala ko yan. Bakit, Father? Anong meron? Hindi yan perpekto. Bakit, Father? Nandiyan ka na. I hope you're getting the point. What we complain about life is us. Not about other people.
Not your office mate, not your friends, not your wife, not your children, not your in-laws. Never the church, never the community you belong. It is you. Unless we change ourselves, unless we take the courage to do the things we have not done before, then we will keep receiving and getting what we have been getting. When you go home tonight, take time to think. Take time to think. Don't surrender your dreams, but surrender yourself. Don't surrender your dreams. Surrender yourself. And hopefully, tonight, you will be able to connect the dots and say, kaya pala. Kaya pala. So that tomorrow, when you come back, we can talk not of kahapon, but what we can be in our tomorrow. Amen.